Ulitin ko ha, it is electrically identical with the alternator or AC generator. The correct answer is synchronous motor. Synchronous motor. Number 2, blank is similar to an AC series motor except that brushes are not connected to supply but are short-circuited. What is your answer, Wayne Emerson? Wayne, nagsagot ka si Wayne. Justin Emmanuel. Di mo yata nagsagot ang mga ito. Si, aring kamukha ng ex ko, si Joseph Tan. Ma'am, repulsion motor po ba? Repulsion motors, correct. O, diba? Oy, kuisar yung ex ko. Okay, next. It is a single-phase synchronous motor which does not require DC excitation to the rotor. Again, it is a single-phase synchronous motor which does not require DC excitation to the rotor. What is your answer? Nasa si JP. Ma'am, blank po ako. Wala kang sagot? Anong type ng motor yon? Iko, may hula ka? DC motor po. AC na tayo, ha? Ayun ay no midterm. Yan, reluctance motor po. The correct answer is reluctance motor. Please take note the spelling, ha? Baka may mali pa ang spelling. Ano spelling ng reluctance? R-E-L-U-C. Hoy, baka kung ano-ano ipaglalagay ninyo. Reluctance. Next. Number 4. They operate of the same fundamental principles of electromagnetic induction as DC generators. Anong sagot? Medyo madali yon. Again, they operate of the same fundamental principles of electromagnetic induction as DC generators. Anong sagot? Iko? Anong hula mo? Single phase inductor motor po. Hindi. Pareho nga daw ng DC generator. AC. The correct answer is AC generators. Number 5. In this winding, so ilang galang ang mga, ang tawag dito, ano lang ba yung mga winding na meron tayo? In this winding, the number of slots is equal to twice the number of coils or equal to the number of coil sides. Ano yon? Siyempre parang, ano gayon ma'am? Primary lang at secondary ang alam namin. The correct answer is concentric or chain winding. Again, concentric or chain winding. Alam ko meron yan doon sa mga modules. Basahin ninyo yung mga ano doon. Number 6. It has rotating magnetic field poles as in DC generator which are separately excited from a DC source known as exciter. Anong sagot doon? Ayun, dapat di kayo magkakamali doon. Ano sagot doon? JP, ano sagot mo doon? Akin po is separately excited sila. Haba? The correct answer is rotor. Rotor lang ang sagot doon. Okay, number 7. Ari ay parang medyo baka hindi nyo makuha. It is made of a solid steel piece
and slats and made on the circumference of the rotor to hold the field windings. Ano sagot doon? Smooth cylindrical type. Again, is smooth cylindrical type. Number 8, it is a generator which is driven at constant speed. Iyo yan! Iyo yan! Oo. Pinaligo ko ganyan, magiging virgin na. Pag ininom mo daw, Parang malabo na. it is a generator which is driven at constant speed and it is used in almost all types of applications. Ang correct answer po doon ay, ano yung hula? Synchronous generator. Again, synchronous generator. Please take note the spelling ng synchronous. Okay, number 9. It is an induction motor which runs as a generator with a speed above synchronous speed. Ano ang sagot doon? Bakit nga yun ay ano? Anong sabi? It is an induction motor which runs as a generator. Ay nandun na mismo ang sagot doon sa tanong. Anong sagot niyo doon? The correct answer is induction generator. Induction generator po ang sagot. Kasi tama sabi doon sa tanong, it is an induction motor which run as a generator. Okay, number 10. It generates voltage at higher frequencies. It is used to supply power to induction furnace to heat and melt the metal. The correct answer is, induction alternator. Ayaw ko nga, hindi ako sinama sa dagat. Oo, hindi po kami ba yan? Hindi ako nakasama doon. Kaya mo. Kailan kayo magde-defense? Thursday po sana. Pero sana marami magkakasabay. Wala akong pasok noon ay lugi sa pumunta. Hindi ka kaya tomorrow. Hindi po. Ayaw po ipagpapirmahan pa po. Kaya yan, May tomorrow. compre pa po kami ngayon. Eh? Opo, after ng seminar, tapos naman pa po ang seminar ng Sir Mark dun sa isa. May compre pa po kami gabi. Oo, matay na. Sige, sige. Sige pa. Ano nga? Yung number 11. Saan na? Siguro naman dito, kasi ari natapusan na natin, dapat yung 11 to 20, marami kayong nasagot. It is used to determine the iron losses and no load current of a transformer. Anong sagot doon? Nasaan yun? Ano pong sagot ninyo? No load test. Nasaan? Oy, magpapabili ka daw kayong halo-halo. Kanina po. Gusto ko kayo kanyang taksilo. Open circuit or no load test? The correct answer is open circuit or no load test. Number 12, it includes both hysteresis loss and iron loss. These losses are minimized by using steel of high silicon content and by using very thin laminations at the core. Ang answer doon is core loss or iron loss. Core loss or iron loss. Number 13, these losses are due to the resistance of the transformer windings. Nasagot nyo kaya yon? What is your answer? Ano, Iko? Copper loss po, ma'am.
Very good. Copper losses. Oy, are, number 14. It is used to determine the correct polarity of a transformer. Ikaw, anong sasagot mo doon? Okay, bigay na dun sa mga tanong Ano? Ma'am, parang mali po. Left-hand Fleming's rule po. Oh? O yung isa po, ma'am. Yung right-hand rule po. Ulitin ko ang tanong ha, pakinggan mo mabuti. It is used to determine the correct polarity of a transformer. Ang ginagawa natin doon, di ka may tatlong test doon sa transformer. Ano-ano nga yan, Iko? Ano-ano yung mga test ng transformer? Ginga? Yung pong open circuit test, short circuit test, tapos resistance test po. Ano ba yun? The correct answer is polarity test. Kaya nandoon na mismo sa tanong. Number 15. It is an instrument transformer intended to have its primary winding connected in parallel with the circuit with the voltage to be measured or controlled. Anong type ng ano yon? Ng transformer? I would like to May nabanggit na voltage. Anong transformer yon? Voltage transformer. Ano pa? Voltage transformer. Apo. Or ano yung pinaka ginagamit nating term pag voltage transformer? Potential transformer. Papasa na daw ang mamiyala sa kala. Potential transformer. Okay, huwag kakalimutan ha. Potential. Yan, next. It is It is electromagnetic static device. Yan, which by electromagnetic induction transfers electric energy from one or more circuits at the same frequency, usually with change in values of voltage and current. Ano sagot doon? Transformer po. Yes, very good. Transformer. Number 17. The main use of this connection is as the substation and at the transmission line where the voltage is to be stepped down. Connection. Anong connection yon? Kung naalala nyo dati, meron yun sa module, yung mga iba-ibang connection. Ilang gain? 6 or 7? Binasa nyo gayon? Ang sagot doon ay Y-delta connection. Y-delta connection. Number 18. It is an unsymmetrical transformer connection ulit which is employed when one transformer of a bank of 3 single-phase delta-connected unit must be cut off because of failure. Ang sagot doon ay open delta connection. Open delta connection. Number 19, it is used to determine the full load copper losses and the equivalent resistance and reactance referred to the metering side of a transformer. The correct answer is, ano yon? Sige nga, baka mahulaan nyo. Ano sagot nyo doon? Short circuit test po. Ano po? Short circuit test. Okay, short circuit or impedance test. Okay, how about yung number 20? These losses are due to the resistance of the transformer windings. Anong sagot? Copper losses po. Yes, copper losses. Okay, you count the number of the correct answer. Hindi pala, bilangin ng mali. Ikaw, hulaan ko, wala ng score mo.
Hula ko mga, mga 4? Two? Three? Tapos ko 3 out of 20. Ay, mahaba-haba pang ay-ayin. JP, ikaw, naka 5 ka? Ilan? 12 po. 12. Oh. Uy, pasa. 12 eh. Ikaw, Joseph, ilan ka? Naka 10 ka? 11? 11. How about yung iba? Ayan si Rage, nakailan? O yung iba, yung mga ibang ayaw sumali na naka-off cam, nagsulat ga kayo? Hindi po, nagsulat lang po kami ng tanong. Aray ko. Okay. Okay, next next, kuha uli ng paper. Another category. Madali. Sige, madali lamang. Write the letter of your choice. Sulat ang napupusuan. Okay, number 1. Material used for construction of transformer core is usually blank. Again, material used for construction of transformer core is usually blank. A, wood, B, copper, C, aluminum, or letter D, silicon steel. Pero yung nauna kasi taman magpasok, ano ko multi-content. Then, kaya sabi ko, baka pwede. Ay, ba't wala pala? Parang kung pakardan na yung questions na parang Kaya mababalik ka rin ko daw. Oo, parang ako yung situation. Bibigay ka ng situation, tapos ano yung applicable na Ganun nga. o kaya maglalagay, parang minsan tinatanggap na yung pag may problem siya. Multiple choice. Ayaw na? Wala na kahit na ilan? Pwede naman po ng multiple choice, pero dapat po situational po yung O yung amin ay ano? Kakasabi ng gusto daw, ipa-explain sa bata. Oh, ay may explain nga. Ganun ang amin. Halimbawa ay ang enumeration, yung parang discuss and ganyan. O kaya, yung identification, di yun ang sagot. Ano mo? Yun. Sa ano guys, pati sa ibang department? Meron kasing department na napirma lang. May mga po, kung masakay ka na pero makakabitayin ko lang daw po yung Oo. Malay mo na may pirmahan na rin ni ano. Kung gawan nga, mabarin mo sa Ito po kung hindi mang dapat po kay Sir Gerald po ako. Kadyoan. Yung doon po ngayon. Sabi niya po sa akin, bawal na po sa multiple choice para sa Bawal na ang multiple choice. Anong subject ganyan? Kasi din po. Machines ng... Ang kanya ay automotive, kasi di ba nalilito oo. sabay natin. Pero, yun din yung code. Ng automotive. Yan yung maraming oras. Yan ba yun? Hindi. 5 hours lang din. Sabi niya po, nakita niya po yung exam. Tinanong ko yung paper, dahil sabi ay bakit naman. Pero yung iba po kasi ay multiple choice ginamit. Pero sabi ko po, if ever po multiple choice pa din, dapat po ba yung mga parang situation na mag-iisip daw yung bata nung Ay, ang board exam naman ay multiple choice. Tiga, hindi naman magde-define sa board exam. parang po yung mga ratio. Ano mga ratio yung pero yung modify through Arbos ayaw may ibang prof na hindi tanggapin yun as analysis. Kasi mo nito naman parang i-analyze. Kaya mamaya lang ginagawa, ang tinatanggap nila halimbawa ay diagram.
Halimbawa, DNA transformer halimbawa. O, ilalagay nila ngayon yung parts doon. Sila susulat ng parts. Mahirap mag-check. Ano yan? Siya. Huwag mo na mag-multiple choice. At ayaw ng mga bathaluman. O, dinin muna tayo sa kuwan. Enumeration muna. Parang minsan natanggap, pero hindi dapat lahat na problem solve. Hindi directly. Siya, bigyan na lang ng 4 na problem. Yung kagaya ng amin dati. O, tapos na. Problem solving ako. Ito bang problem solving mo kami? Kada mong pahirap. Game. 1 to 4. The following are the various prime movers used for alternators. So, for large AC generator po ito. The following are the various prime movers used for alternators. The following are the various prime movers used for the alternators for large AC generator. O, yun ay dapat masasagot nyo ha, kasi kayo naman ay ME. Ano yon? Yung mga pinag-aralan sa termo. Anong nakita to? Para mapalugto. Kasi nga, may kasama kasi sa balik. Sa applicator. Sa analysis. Next, what are the advantages of three-phase induction motor? 5 to 10. What are the advantages of three-phase induction motor? Ano nga? Tanong? Ito, magkwentuhan mo lang kung paano nagkaroon ng generator. Advantages ha of three-phase induction motor. So, hindi essay yan. Nasa ano yan? Nasa inyong, ano nga tawag dito? Module. Sige, yun nga. Hindi mo perfect mo lang mga perfect yung essay. Essay, o kaya drawing. Kasulat. Yung mga power stage. Yung type mo ng ano. Ay, yung exam ko dati ng mga sinauna, Sir Mark. Ay, yung mga exam ko dati sa ACDC ng PET, yung mga way back 9 years ago, mga anta dito yung idodrawing nila, yung motor, squirrel cage ba gayon? Yung gayon. Tapos ano pinagkaiba lang, ano. Ayun na agad, 40 points. Ngal-ngal lagi ang mga ano dati. May labhan na po, nagkakala pa. Okay, tapos na doon sa advantages of three-phase induction motor. Ay, sorry naman. Nakukuha mo na akong tubig. Hindi ko pala kayo. Tapos ko na yung formula to get the, Ayaw na maraming page. Okay. Ano na lang? Isang page. Tapos, 4 o 5 10. Tapos pag sinag-emikan pa ko, lang, basta may sagot ay 10. Pagka kakaunti, may isa linya lang ay 3. Ano? Yung final. Hindi ko pa alam kung pa-final exam kami. Pero di ba pagkano ano ino-notify ko tayo na sabi ng face-to-face assessment, hindi indicated kung written or oral. Pero yun ay assessment. So, pwedeng either written or oral. Kasi bala ko mag-present sa mga bata yung kanilang design. O yun na yung kanilang papakita.
Dapat kasi pare-pareho kami eh, parang hindi yung slave na makapagbigay ng final project si Sir Ken. Tapos na? Parang part na. Okay, requirements for the parallel operation of transformer. 11 to 14. Requirement for the parallel operation of transformer. Kumain na po kayo. Hindi pa. Kasi meron mga pala kung pwede. Buti pa kayo may dipins. Depends. Mm-mm. Ay, nakapagsulat kayo? Sulat. Requirements for the parallel operation of transformer. Okay, next. In the transformer three-phase connection, the most common connections are the following. In the transformer three-phase connection, the most common connections are the following. Ilan yun? 6, 15 to 20. Nasa module nyo din po yan. Maiigsi lang ang sagot doon. Next po, 21 to 25. Classification of transformer according to specific applications.
Classification of transformer according to specific applications. Again, classification of transformer according to specific application. O nasa Hong Kong ka si DM? O nasa Hong Kong nga? Diyos ko, day 2 to 4, paborito at kape ang kain. Ano ang power bank ay hindi pwedeng isama sa sa bagahe? Hand carry lang? Ganon? Ito bumalik daw eh. Dapat, oo. Oo. Alis ka na ba ba? So, magpa-Thailand eh. Tawari ka. Gusto ko magpa-Thailand. Naalala ko yung kuryente namin, 8,000. Ay, naku. Kaya naman. Hindi na nakapag, liwaliw. Tapos yung mga patukanong aking mga alaga, ay, nako. Ano na? Naisulat nyo na yung classification of transformer according to specific application. Ang sunod, yung 26 to 30, applications of auto transformer. Application of auto transformers. Yun, may ano na. Kailan? May? Kailan daw May 13? Tuesday after election? Oo nga. May 13? Ba't hindi this week? Puno na? Oo, kaagang binigay, kaagang mababasa. DTA, ito, yan ang akin. RCH.
Sige. Nakabarong ang init. Thank you po. Kaya nakapagsulat kayo ng applications of auto-transformers? Madami yun. Ba't walang third year ako nakikita? Dahil ang week na ito ay fourth year at saka ano? Fourth year, first year? Tapos na? Meron pang kasunod. Thirty-one to 35. Typical applications of split phase motor. Typical application of split phase motor. Mama, student ka? Face to face? Meron pa ulit kayo, ma? Sa Friday pa po. Ay, wala akong Friday. Wala akong pasok lang. Oo. Tuesday. Kaya akala ko ngayon. Bakit na-late yun? Fourth year po yun. Fourth year na. And ibang subject, ma. Transmission. Galing ko din. Okay. Yung kasi nakaraan, machine. Machines, ari ay puro mga kuwan. Iyon. Puro mga kable. Okay, ano na nga to? 36 to 39. Advantages of having the capacitor connected permanently. Advantages of having the capacitor connected permanently. Tapos yung last number na number 40, magbigay. Give at least one disadvantages of
three-phase induction motor. Give at least one disadvantages of three-phase induction motor. Uy, gusto ko na kumain. Sabihin niyo pagtapos na kayo ha. So kanina 1 to 20, ngayon 1 to 40. Makakailan kaya kayo? Ano score mo kanina, Iko? 3? Baka mo makaka-6 ka na ngayon. Times 2. Wait. Mailuto na kaya rin mga itlog na rin. Kung may lutoan din, nakapag ano na. Sunny side up na. Ay, ba't kayo pa kaloko? Ayan naman. Kay JP isa. JP. Ano nang pabiling ano? Di ba yung hintay mo? Nasaan na sir din ba? Then, may inside of the floor. Papadala ko sana ng upload. Or, Mamaya may konting pa dyan. Ano yung bigib dyan ngayon? Ay, dyan sa inyo galing. Dala na mga hindi kamatis. Kamatis na. Ito yung ibigay ng kamatis. Ako, ang kamatis na ang Bakit? Siya gusto kong kamatis. Why? Para mahilig akong mag-scramble. Kasi maliliit lang po yun. Sabi mo ay, sir din daw, yan daw po yung sa performance test training at kahapon. Sabi naman. Alam galit sa pag-paper yung any question? Any problem? Buti nga ba medyo mahangin na. Meron pa yun sa akin. Mali naman talaga. Mali talaga yun. Kasi siya naging tayo kahit kanila. Okay na, game na tayo. Okay. The following are the various prime movers used for alternators for large AC generator. Ano po ang sagot? Ano ang mga sagot? So the correct answer po, pakilagay. So steam turbine, gas turbine, hydraulic turbine, and internal combustion engine. Nakuha po.
Yes po. Ma'am, tatanggapin din po ba kapag diesel o dapat po internal combustion? Internal combustion. Again po ha, steam turbine, gas turbine, hydraulic turbine, internal combustion engine. And then yung sunod po, what are the advantages of three-phase induction motor? Yung advantages niya, pakitingnan kung nakalagay po dyan, improvement of overload capacity of the motor. Again, improvement of overload capacity of the motor. Ay, hindi pala yun. Sorry, hindi po pala yun. Are po. Mali ang tingin. It has a simple, robust, and almost unbreakable construction. It has a simple, robust, and almost unbreakable construction. It requires minimum care and maintenance. It requires minimum care and maintenance. Its cost is low and is very reliable. Its cost is low and is very reliable. It has a sufficiently high efficiency. It has a sufficiently high efficiency. It has a reasonably good power factor. It has a reasonably good power factor. It is self-starting. It is self-starting. And then yung requirement for the parallel operation of transformer requirement. Okay, sa makinig, maigi. Kailangan po ito mismo yung may ilagay nyo ha. The polarity of terminals joined together must be the same. Ito naman ay nasa module. The voltage ratings of both primaries, yan, should be the same. The equivalent impedance of the transformers must be inversely proportional to their respective kVA ratings. The percentage impedance must be equal in magnitude and have the same X over R in all transformers. Nakita niyo po yon sa module? I-check niyo nga po sa module niyo. Dun sa may transformer kung naroroon. And then po, okay. In the transformer three-phase connection, the most common connection are the following. Nandun din po yan sa ating module. Y to Y connection, delta to delta connection, Y to delta connection, delta to Y connection, open delta connection, SCOT or T to T connection. Kailangan po yung T to T ay may dash. Hindi po pwedeng TT. Dapat po ay SCOT or T-T connection. Yes po, Joseph. Ma'am, sa exam po pwedeng symbol yung ilagay or yung word po talaga dapat? Symbol, kunyari ay Y. Y as in Y po. Y. Pwede naman. Ay di ilalagay nyo connection. Y-Y connection. Tapos, delta ay di yung triangle, delta to delta connection. Pwede naman po. Yan, wala na ako. Ano yung sunod kong tanong sa inyo? Anong Types of sunod kong transformer tanong? po. Ano pa? Types of transformers po. Yung classification of transformers.
Classification of transformer according to specific applications. Ang sagot po, rectifier transformer, regulating transformer, welding transformer, traction transformer, furnace transformer. Ang sunod doon yung applications of auto transformer. Ano? Yun nga po. So, paki-check po kung naisulat nyo. Alam ko nasa module din po ito. To give a small boost or reduction to a distribution cable to correct for the voltage drop. As auto starter transformers to give up to 50 to 60% of full voltage to an induction motor during starting. As furnace transformers for getting a convenient supply to suit furnace winding from a 230 volt supply. As interconnecting transformers in 132 kV/330 kV system. As control equipment for single-phase and three-phase electrical locomotives. Anong sunod doon? Yung typical applications of split phase motors. Tama po. Typical application of split phase motors. May iksi lang po ang sagot doon. Fans and blowers, centrifugal pumps, small machine tools, duplicating machine and domestic refrigerator, tsaka po oil blowers. Ano ga po yun? Baka mamaya pa po yun. Hindi hanggang 7A. Gawa ng may eval ata ang ano. Dito po sa Ma'am AC. Ari po ang Ma'am Eka. Log naman po sa amin. Ari, hindi din naman sa dalawa. Sinabi lang kasama ng mundi. Oo, sila kasi ay panel at. Yan po, Ma'am Eka, Ma'am AC. Yan. Advantages of having the capacitor connected permanently. Improvement of overload capacity of the motor. High power factor of the motor. Higher efficiency of the motor. Quieter running of the motor induction. Of the motor, ano to? Induction motor. Tapos dun po sa disadvantages ng three-phase induction motor give at least one. So maalin po din its speed cannot be varied without loss of efficiency. Pwede rin po its speed decreases with the increase of load. It has somewhat an inferior starting torque. So tatlo po yun, isa lang naman yung pinapabigay. Nakailan po kayo dun sa up to 40? Sino po naka-10? Ano score mo, Iko? Ano? 14 po, ma'am. Naka-14 ka? JP, ikaw, nakailan ka? 19 po. 19. Ikaw, Joseph, nakailan ka? 17 po. 17. How about yung iba kaya? Meron kaya nag-below 10 pa?
Ay siya, babasahin po ng maigi ang ano ha, yung modules. Ayan. I think may mga in-upload din naman ako mga videos din. So, pwede din po kayong mag-rely po doon. Yan. Yung sa types of exam, narinig nyo naman siguro kanina ang deliberation ng ng everyone. So, hindi pa namin ma-finalize kung ano kasi ayaw pumayag nga. Medyo mahigpit bago mapapirmahan yung exam. Kasi until wala yung signature, hindi yun pwedeng ipamass production. Ayan. So, ayaw na multiple choice. So, hopefully naman yung identification ay pumayag. And then, enumeration. Yan. Kasi ganun yung mga gusto nila, parang pag-identification nga, parang define and discuss. O explain, define and explain. Parang yan. Pag enumeration, minsan parang ayaw nilang pumayag na ano lang i-enumerate mo lang. Ayun. Yun naman mga question ko sa inyo. Kung nasulat nyo, so medyo mahaba yun kasi parang pinapadiscuss talaga advantages. So pwedeng maiba lang yung tanong na explain the advantages and disadvantages of three-phase induction motors. Pwede na yun. Diga. And of course, ang hindi mawawala sa exam ay problem solving. Pero yun po ay syempre hahati-hatiin yon. Syempre meron para sa generator, para sa transformer, at saka para sa motor. Okay? So marami naman akong nabigay na example sa inyo kay generators at saka kay transformers. So hopefully doon man lang ay kumbaga dapat masagutan ninyo lahat. Halos nandun lang din yon. Yung sa yung sa problem solving. Yung transformer ay eto rin yon yung binigay ko dati. Yung mga hahanapin yung efficiency, yun din yun, almost yun lang din yung mga binigay ko sa inyo. Tapos kay alternator naman, hahanapin ang power factor. Ayan, hanapin yung efficiency. Sa motor efficiency lang din ang hahanapin. Hanapin ang efficiency. So, puro po efficiency ang hahanapin. Di ba, kung tandaan nyo yung last time, madaming type ng efficiency. Yung kay yung may all day. Diga po, may maximum efficiency, may all day efficiency, may parang normal efficiency lang ang hinahanap. Ayun. So, yun po. Puro efficiency po nung bawat topic ang inyong sanayin. Any clarification pa po? Kung ano po yung magiging schedule ng exam natin, ako, hoping na week 17, mag-exam na sana kayo para ma-checka na agad yung papel. Kasi, napakadaming ay-ayin pa ng pag-check. Wala pa ako na-check ang PSET. Ayan, so pagod na pagod kami maghapong nag-performance testing. So, yun po. And yung mga labs din, di pa din ako nakakapag Dito nga gayon, Iko, yung may kaklase kang po, nagparamdam na ga. Di ka may kaklase kang nakabakasyon. Sino nga yun? Drop na po, ma'am, ata. Siya. Eto, Nay. Digay dati, parang humingi siya ng na magbabakasyon muna. Tapos saka itutuloy. Ay, natuluyan na. Parang wala naman yung midterm din sa atin, di ba? Wala din yung mga pinasa ng mga Anyways, ay di makikita naman yon doon sa system kung siya ay nag-drop na nga. Ay di para, at medyo mahirap din kasing mag-assess kapag ka walang mga ipinasa. Yun na napasok ng ay hindi mo makapasa. Ayun pag namang wala. Anyways, any clarification po
Kasi this will be our last meeting for this semester. May clarification pa po ba kayo? And then after ng final exam, so syempre mag-check, magko-compute ang ma'am. Sasabihin na lang po kay coordinator kung sino yung mga batang ipinapatawag. Ayan. So ang bilin ko lang po ay wag munang uuwi. Wag muna tayong umuwi. Wag muna pong uuwi pagka hindi pa po tapos or hindi po kayo sigurado na kayo po ay pasa na. Dahil pag pinatawag, syempre, tas wala ka, ano gayon, ay di laging si prof mo ang mag-a-adjust na, nasa Mindoro na po ako. May time na nagsabing, pwede ka pong removal exam, gusto yung mag-online removal exam na lamang. Ayun. So, yun lang naman po ang aking bilin na pagka po pinatawag, hopefully po ay kayo ay available. Yun lang po. Any clarification po? Iko, any clarification? Meron na po bang confirm na coverage po ang exam? Yung tatlo po. Yung alternator, yung transformer, at saka po motor. Thank you po. Meron pa po kayong naiisip, itanong? May naiisip pa po kayo? Yes po. No, ano po, one problem per topic po. Isang problem per topic po. Isang problem? Per topic po. Opo. Or more po. Especially si Kwan, si transformer at saka si alternator. Yun po. Thank you, ma'am. Oo. Tapos ay dun sa mga questions ay mga efficiency ng mga topic na yun. Though syempre hindi naman lahat, pero yun yung mga kasama po. Kumbaga sure yon na yung tatlo, kumbaga kung tigi-tigisa yon dun sa topic, ay yung question dun sa tatlong yun ay efficiency lahat. Meron pa po? Wala na, kakain na. Thank you po. Thank you so much everyone. Enjoy and happy learning. Bye-bye. Thank you po,